Hi guys! Welcome to another Ahoy Easy video. And for this video, let's talk about yung schooling. Malapit na. Ilang araw na lang. School time na ulit. Saan mo ba nag-aaral ang inyong mga kids? Sa private SPED, public SPED, play school, homeschool, regular class na ba sila? Whatever it is, ang importante po, saan man siya, public or private SPED, homeschool, whatever it is, ang importante po ay pumapasok sa school, nag-aaral po. Okay, yun ay para sa akin share ko po yung kwento namin, school journey namin ni Easy. So, si Easy po ay in-enroll ko sa public SPED nung siya ay 5 years old. So, 5 yan na. Back then, siya po ay isang non-verbal kid pa siya. So, wala talaga. Hindi siya nakakapagsalita. Hindi po siya nakakapag-express masyado ng gusto niya. Nagbababbling po siya, pero most of the time, nagpo-point lang po siya ng fingers. Pero hindi po talaga siya nagsasalita. So, that time, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung dapat ko na bang ipasok sa school or therapy na lang muna and then wait for the right time na kaya na niya. And then, a friend of mine na may anak na autism din, sabi niya, nung Mars, ipasok mo na yan sa school kasi 5 years old is like parang school age na kasi daw. So, hindi naman sa malilate or what, pero yun na daw kasi yung right time talaga para ipasok sa school. Whether or not, non-verbal yan. Kasi kung sa SPED naman daw ipapasok, maaalagaan naman talaga. Pero still, nag-isip din talaga ako nun na kinakabahan ako, mixed emotions. Andun yung andaming whys, andaming tanong sa isip ko kung dapat ko na ba siyang ipasok. Kasi nga, hindi siya nagsasalita eh. So, parang hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi, di ba, iba naman po talaga yung magiging scenario pag between the therapy and school, di ba? Ibang environment, magkaibang environment yun. So, hindi ko alam kung maalagaan ba talaga si Easy na magiging teacher niya, matututo ba talaga siya, or ang daming tanong sa isip ko. So, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. And then, another side of me said na, go, ipasok mo na, parang come what may na lang, makiramdam ka na lang, or like, go with the flow, na kung ano man yung mangyayari, doon ka na lang mag-adjust. So, ayun, so, pinasok ko siya sa public SPED, kasi, hindi ko po talaga kaya yung private SPED, napakamahal ng tuition fee. And I'm just a single mother. So, hindi ko talaga kaya yung private SPED. So, I tried the public SPED po. Para at least, wala naman din po kasing babayaran. Ano man yung mangyari, pwede ko siyang i-pull out. Yun. So, yun yung naisip ko. And then, ayun na nga, pasokan na. So, nag-aalala na ako. Then, in-explain ko naman sa teacher niya na, ma'am, siya po ay non-verbal, hindi po nagsasalita, hindi po siya maka-express masyado ng wants and needs niya. All she does is point, and then nagbababbling po. And then medyo nagtatantrums pa kasi nga, non-verbal, hindi siya maka-express, hindi siya makasalita talaga. Yun, so, ayun naman, mabait naman yung naging teacher niya, very patient, talagang inalagaan si Easy. And then, fast forward, anyway, before that, isa sa mga struggles ko nung in-enroll ko si Easy sa school is, pagsusuot ng uniform. Kasi, yung uniform nila doon is mainit sa katawan. Mainitin kasi si Easy eh. So, mainit sa katawan for her. And then, she doesn't like the colors. Hindi niya gusto yung itsura. Alam naman natin, 'di ba, yung mga anak natin, minsan meron silang sa kulay, sa texture. Ang daming factors na kung bakit ayaw niya ng uniform.
And at the same time, ang init din kasi sa classroom since public sped yun, electric fan lang talaga sila. So, fast forward, sa awa ng Diyos, napasuot namin ng uniform ni teacher. Siguro mga bare na yun mga like November, December, or October. Not really sure the exact month, pero at least, napasuot namin, halfway through the year, napasuot din namin siya ng uniform. Kompleto yun, shoes, palda, socks, everything, kompleto. And then, yun na nga, dumating yung birthday niya, naging 6 years old na siya. And yes, nakapagsalita rin, natuto siya magsalita. Natuwa kami ni teacher kasi finally, yung wini-wish namin na magsalita si Ising makapag-express ng sarili niya, nagkatotoo din. So, ayun, mas lalong naging masaya yung school niya kasi nakakasagot na siya kay teacher, interact na silang dalawa. So, ayun po, yun yung 6 years old niya. Nakakapagsuot din siya ng uniform nang wala akong problema, nang hindi kami nag-aaway, walang struggle. And then, until such time na dumating yung pandemic, syempre, alam naman natin kung anong nangyari. Na-cut off yung routine niya. Na-cut off yung school routine niya na sana nasa inclusion na sana siya for grade 1 or grade 2. Pero, yun nga. Na-cut off yung kanyang school routine. So, pagbalik niya ng school nitong 2023, 2024, na yung latest, nag-start kami from scratch. Medyo nanibago siya with the school environment, yung pagsusuot ng uniform, another big struggle na naman, yung activities, nawala, everything back to scratch po pagdating sa school routine niya. So, talaga nag-struggle ako. And then, nung nagpa-evaluate kami, kasi kailangan na namin kumuha ng another PWD ID, nirecommend na si Easy ay mag-behavioral therapy para makatulong din sa school niya. So, anyway, the therapy, may gagawa po ako ng separate video about that. So, for now, it's school time. So, na yun, syempre, medyo, ang daming ganap sa school na factor na nakapag-decide ako na i-pull out na lang muna siya sa public sped and i-homeschool na lang muna siya. Ako yung magtuturo, then alam niyo yun, homeschool. So, kasi nung time na pinull out ko siya, hindi pa tapos yung school year talaga. Kasi nga, parang na-frustrate na rin ako na hindi nag-a-align yung therapy in school. Ito, para sa akin lang naman to Para sa akin, gusto ko sanang nag-a-align yung school and therapy. Pagdating kasi sa school niya, ang nangyayari, napag-iiwanan yung school. Ang ginagawa niya sa school lately is parang sobrang basic, like basic writing, basic coloring, which is medyo na-frustrate na si Easy, kaya nagpupunit na ng papel, ganun. So, sabi ko, i-pull out ko na lang muna, i-homeschool ko na lang muna siya. So, yung habang wala siyang ginagawa nung mga time na after ko siyang i-pull out, tinuturuan ko siya ng mga gusto niyang topics, yung mga dapat niyang matutunan na. Nag-i-enjoy naman, nagiging okay naman. Actually, mas naging okay nga yung improvement na yun. Mas dumami yung vocabulary niya, mas naging interactive siya sa akin. Alam niyo yun, ang daming nangyari na nakakatuwa, na parang sabi ko, teka muna, baka parang effective ata mag-homeschool na lang muna. Kasi parang ang dami ko pwedeng maituro sa kanya aside from the academics. Pwede kong turuan ng life skills, paggawa dito sa bahay, pagtulong sa akin, pagluluto, ganyan, di ba? So, ayun po, yun lang naman yung kwento sa aming schooling journey. So, ito ay para sa akin lang po. Yung decision na ginawa ko na pag-pull out sa kanya sa public sped, ito ay base sa aking decision, base sa aking pag-weigh
ng events na nangyayari sa buhay ni Easy. At saka isa pa pala, share ko, marami nagtatanong din sa akin kasi sabi nila, conversant na si Easy, verbal na. Bakit hindi mo na lang ipasok sa regular section? Total, makaka-respond na siya kay teacher, ganyan. Well, the thing is, ang sagot ko is, hindi pwede. Kasi unang-una, struggle sa uniform. Ayaw niya magsuot ng uniform kasi posibleng naiinitan siya talaga sa tela. Posibleng ayaw din niya talaga ng texture, ayaw niya ng design, ayaw niya ng color. Second is yung classroom kasi, 'di ba? Alam na hindi naman natin pwedeng ipilit na may aircon or itapat sa kanya yung electric fan. So, tayo yung mag-a-adjust, syempre classroom yun eh. So, ayun, tsaka pangatlo, medyo, pa kasi si Easy, ayaw niya pa nung inuulit-ulit. Pag ganun, parang siya, alam mo yun, yung parang nagagalit siya. So, kailangan, yun yung dapat i-correct sa kanya sa behavior. Kaya siya nagbe-behavioral therapy para, hindi kasi pwedeng, di ba? Hindi naman pwedeng hindi ulit-ulitin sa kanya. Siyempre, lesson yun, di ba? So, yun yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit pinagbe-behavioral therapy ko rin siya. Para at least matulungan ako na i-hone si Easy or ayusin yung kanyang behavior. Para pagdating ng time na nag-decide na ako na ipasok na siya sa regular, wala na ako magiging struggle, diba? So, yun lang naman. Again, lahat ng kinuwento ko sa inyo ay base lamang sa aking desisyon. Base po ito sa pag-weigh ko ng events na which is better, 'di ba? So, alam naman natin na tayong mga magulang, we know what's best for our child. So, Mommy, Daddy, Lolo, Lola, everyone else, good luck sa schooling journey. Good luck po sa school year na ito and ingat palagi. See you on the next video. Bye-bye!